Hello guys! Ito ang ganap ko dito ni Inday Rubis sa Singapore kapag Saturday is my off. Pero ang ginagawa ko is nagliligpit muna ako ng mga kailangan kong ligpitin. Pero hindi naman as in ligpit na ligpit. Yung kailangan lang. So ngayon, nag-aayos ako kasi dahil day up ko, so naayos ko yung mga gamit ko. Nag-makeup na rin tayo para presentable tayo pag lumabas tayo sa bahay, diba? So, yun lang naman ang pinakamasayang part ng nagtatrabaho ka rin dito sa Singapore is yung meron kang once a week na tawag dito, off para, alam mo yun, makapag-relax, makatawag ka ng mas mahaba sa mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. At the same time, makapag-ikot-ikot din kung may mga bibilhin ka na kailangan mong bilihin para sa sarili mo, mga needs mo. Dahil napaka-importante din talaga na magkaroon ka rin ng me time for yourself. Bali, dito sa Singapore, dahil Saturday ang off ko, hindi ako wala akong kasama na ibang mga kabayan natin, ng mga helper dito. Usually kasi ang day off nila is every Sunday. So ako naman is every Saturday yung binigay sa akin ng amo ko. Ever since Saturday talaga yung ano ko doon. So, bago ang lahat pala, ako pala si Inday Ruby ng Calabarzon sa Rizal. Ako nakatira sa Montalban. Bali na din yung family ko. And 5 years na ako dito sa Singapore na nagtatrabaho as domestic helper. So, maraming mga pinagdaanan sa loob ng 5 taon na pag-stay ko dito. Bali, last year lang nakauwi ako ng Pilipinas sa 4 na taon na natapos ko yung taon na yun. Finally nakauwi rin ako sa Pilipinas para makasama ko yung mga pamilya ko. Pero 2 weeks lang ako para na nakasama ko yung family ko. Pero very thankful na rin kasi sa 4 na taon na nagstay ako dito, yun yung first time na nakita ko ulit yung aking mga anak. Na as in, ang lalaki na nila. Kasi iniwan ko sila, sanggol pa sila. Maliliit pa sila. Lalo na yung bunso ko. 1 year and 5 months ko siyang iniwan. Ng 2019 siya. 2019 lang. So, kung bibiruin mo, napakahirap ng buhay namin noon, nung mga panahon na yun. Guys, kaya talagang nagsikap ako na makapag-abroad. Ito nga, prayer ko lang siya dati na sana makapag-abroad ako. And hindi ko na-expect na may gagamitin ng Lord. At ito nga is may experience natin na makapagtrabaho dito sa ibang bansa. At yun nga, may mga common friends din kami ng amo ko. Kaya rin ako pumayag kasi hindi na rin ako iba sa kanila. So, kumbaga, hindi ako talaga totally stranger sa kanila nung pumunta ako dito sa Pilipinas. Kasi, yung amo ko lalaki and yung teacher ng mama ko nung elementary, bali retired teacher na siya ngayon dun sa Montalban. Yun yung naghanap yung anak niya dito na amo ko. Na, kasi hindi sila kumukuha ng helper na hindi nila as in kilala. Hindi kilala ng parents niya. So, thankful lang din na ginamit din sila sa Panginoon kasi dumating din yung pandemic na talagang finally nagkaroon din ako ng trabaho dito. Hindi madali ang maging domestic helper kasi ang trabaho ng domestic helper is all around kasambahay ka. So, hindi ka lang inuutusan, ikaw din na nagme-maintain ng buong bahay. So, kailangan mo rin mag-alaga ng anak nila. So far naman malaki na yung anak nila. 1 year only 1 child lang siya and ngayon 10-year-old na siya. So hindi na siya masyadong alagay. No? May mga times ina-assist ko siya kapag dalawa lang kami. Na-assist ko siya sa pagkain pag dalawa kami kumakain. So yun yung mga normally na routine ko dito. And then pag may time din habang nagtatrabaho ako sa araw-araw na ginagawa ko, nag-aano rin ako, tumatawag din ako, sumasaglit ako ng tawag sa mga anak ko, sa asawa ko sa Pilipinas. And ano pa ba, yun, yung trabaho ko dito, usually maaga akong gumigising pag weekday kasi may pasok sila, may pasok na alaga ako sa school, and then yung amo ko din na dalawa, mag-asawa, may pasok din sila. So maaga rin akong
gumigising. Usually 5 a.m. gising na ako yan. Tapos asikasuhin ko na yung kakainin nila, prepare ko na yung baon ng alaga ko, baon ng amo kong lalaki, and then baon din ng amo kong babae pag pumapasok sila sa trabaho. So yun lang. Pagka ang alaga ko lang ang may pasok sa school at work from home yung amo ko, 5:30 ako gigising. Depende din kasi sa lulutuin ko kung masyado kailangan na magpalambot ng baboy ay alas 5 pa lang gising na talaga ako, makapag-start na ako talaga makapag-tow ng mga karne. So yun. So ngayon dahil Saturday ngayon, so late na nga akong natapos kasi matagal akong asikaso ng sarili. Usually nakakalabas na ako dapat 11:30, ngayon natagalan ako. Kasi syempre hindi lang naman yung sarili ko muna yung kailangan kong gawin. Ininis ko muna yung bahay na bago ako umalis ng bahay ay sinusure ko na pag umuwi yung amo ko ay makikita nila na maayos yung bahay. Kasi actually ako lang ang mag-isa dito dahil nasa staycation sila. Pero pauwi na rin sila ngayong araw. So siguro mga 7 nandito na rin sila ng gabi. So yun yung mga kailangan natin isaalang-alang. Pag naging helper tayo, kailangan matibay ang loob mo. Kasi ako dati namin na ako experience sa pagiging helper. Although yung gawain naman ng helper is nagagawa naman natin sa bahay, kahit sa bahay tayo, di ba? Pero iba lang kasi yung may amo ka na siyempre yung policy nila, yung gusto nila, yung masusunod. So yun, and marami rin akong natutunan sa kanila usually kasi hindi ako masyadong maano sa linis dati. So marami akong natutunan kung paano yung the way na paglilinis na dapat. At sa pakikisama, ganun din. Natuto rin akong makisama. Diba? Natutunan din natin na kasama tayo sa ating So guys, hanggang dito na lang ha. And mamaya bibigyan ko rin kayo ng yung kung saan ako pupunta at kung ano yung gagawin ko. Bye bye! God bless!